Paano nga ba mag-register at gumawa ng account sa GCash ngayong 2026? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maraming features dito sa GCash, lalo na yung paghiram ng pera o yung loan, G-Gives or G-Credit na tinatawag. Pwede rin ito gamitin pang-claim ng remittances sa perang padala galing abroad, pambayad, pang-ipon, pang-invest at napakarami pang iba. So ang gagawin natin ngayon, mag-download, mag-i-install at gagawa ng account sa GCash. Sa Play Store or App Store, hanapin lang ang GCash. So pumunta muna dito sa search na tab, ito pangatlo sa bandang baba. Hanapin ang GCash, ito siya, at i-install na din ito. Tap natin yung open. Ito yung mga permission na hihingin ng GCash at meron na ring dahilan kung bakit mangangailangan sila ng permission. Sa contacts para makapagpadala ng pera na nakasave yung contact doon sa phone mo. Yung sa storage naman kung sakaling mag-download ng receipt, ibig sabihin yung transaction history, yung proof ng pagpapadalang pera, masisave na yan. Sa location naman, pinakamagagamit ito para sa mga partner merchants nila. Also, may mga specific services katulad ng GLife na kailangan umaccess ng location. So, pwede natin i-double check and further kapag ginagamit na natin yung GCash app. Camera din, pangbayad online, pang-scan, ginagamit yan. Tap natin yung accept. Allow lang natin to while using the app for the location. At i-enter lang natin dito yung phone number na gagamitin natin for GCash account. Kapag okay na, i-tap lang tong next. This time, hintayin natin yung code na ipapadala via phone. This time, tap natin tong new account. Meron lang tayong 3 steps na kailangan pagdaanan, yung birth date and then are you a Filipino? So enter lang natin dito. Yes, and then confirm natin. Kompletuhin lahat ng information na hinihingi dito. For the referral code, ngayon kasi walang referral code sa GCash. So start tayo. Nakapag-provide na ako ng complete name ko, yung birth date, magiging email address. Meron ditong main source of funds. Piliin lang dito kung ano yung pinaka-source ng income ninyo. Halimbawa sa allowance, pwede rin naman donation or campaign funds, income from business or profession. Especially ito yung mga freelancer, inheritance investment, rental, remittance, or salary. So, pili tayo dito. And then, current address, napili ko na din. Sa current address, piliin nyo lang kung Metro Manila or sa ibang provinces. And then from there, fill upan nyo na lang yung city, municipality. And then yung permanent address, kung sakaling magkaiba yung current address nyo sa permanent address sa bandang baba, ibigay yung hiwalay na permanent address. Pero kung pareho naman, i-check lang yan para hindi na kailangan mag-fill out next. Tap natin yung next. I-review lahat ng information kung tama ba. At kapag okay na, i-tap natin itong confirm. Next, ay hihingan ka ng 4-digit MPIN. Ito na yung gagamitin mo every time na gagamitin mo o i-access yung GCash account mo. So, i-enter dito yung GCash MPIN. I-tap itong I icon para makita kung tama ba yung MPIN na tinatype mo. Kapag okay na, i-check itong terms and conditions and then click confirm. This time, kailangan i-register yung phone para saan to. Ibig sabihin lang, yung GCash account mo ay nakalink sa device na ginagamit mo. Hindi na ito pwedeng magamit pa sa iba kasi yung GCash account, one device at a time lang siya pwedeng ma-access. So, gagawin natin, yes, register this phone. By the way, may na-receive tayong text about this. Confirmation lamang ito na nakapag-register na tayo sa GCash, pwede magbayad ng bills, mag-send money daw, or mag-purchase online gamit yung GCash. So, balik tayo dito, register natin yung phone, hintayin ang code na ipapadala, ito yung code, i-enter lang dito, and then tap submit. Registered na yung device, ibig sabihin nakalink na yung device dun sa GCash account. This time, may option tayo na i-upgrade yung GCash account. Ibig sabihin, tataas na yung wallet limit natin, magiging 100,000 pesos na. Eventually, pwede pa natin ito pataasin up to 500,000 pesos. So, pwede nyo i-tap itong verify now. Also, baka may ma-receive pa kayong another text about doon sa ginawa ninyong pag-secure na account ninyo or pag-register ng device doon sa GCash account. Balik lang tayo sa GCash app. Dito sa profile sa bandang baba, andito kasi yung basic. And then, pwede na rin siya maka-receive ng perang padala katulad na nakikita nyo dito. Pero napakalimitado ng mga features. At by the time na pinapanood nyo to, possible magbago ng itsura. Madalas kasi nag-update yung interface o yung pinaka-itsura ng app ng GCash. So from here, ang gagawin natin is i-tap or hintayin yung option na katulad nito na i-verify now. So gawin natin yan.
Next, i-tap itong verify now. Itong mga nasa taas ay reminder na dapat original yung ID na hawak ninyo. I-ready na yon. At sa selfie, reminder din na huwag kakalimutan yung salamin. Dalasan kasi nakakalimutan ito, lalo na yung sanay na o laging may suot na salamin. So tanggalin yan during selfie. Tap yung verify now. Birth date yung una, i-tap itong calendar, and then i-tap yung taon para ma-adjust agad sa tamang year. And then, hanapin na lang yung tamang month at yung birth date na din. Next naman ay yung nationality, automatic dito, Filipino. Kung sakaling meron kayong dual citizenship, pipiliin niyo pa rin ay Filipino. I-check itong I agree sa terms and conditions and i-tap itong confirm. This time, ito na yung ID. Yung ID na tinatanggap nila is yung national ID, driver's license, UMID or SSS ID, postal ID, passport, PRC, or Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ito yung mga halimbawa niyan, yung national ID allowed. And then, meron din yung paper type or yung digital national ID. Ito naman yung halimbawa niyan. At ito pa yung iba't ibang ID katulad ng sa driver's license. Pwede rin yung sa BLTO na driver's license, UMID, SSS ID, postal, passport, at lastly yung sa PRC maging yung sa Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kapag okay na, hanahanap nyo na yung tamang ID na gagamitin nyo, i-tap nyo lang yung confirm. Sa akin, Pag-ibig Loyalty Card Plus. And then, i-scan lang yung harap ng ID. Kapag hininging i-scan din yung likod, i-scan nyo na rin. Next naman ay yung sa selfie naman. Ito yung mga reminder, i-tap itong next at mag-selfie. So, hintayin na ma-process fully. This time, isasubmit naman natin yung mga information tungkol sa atin. Ito yung sa pangalan natin, yung sa source of income, at marami pang iba. I-enter dito yung ID number, salutation, maging yung complete name, i-double check. This time, yung civil status ilalagay din ninyo, also yung place of birth o kung saan man pinanganak. Current address, ilalagay din. And sa bandang baba, merong work details. Sa employment type, ito yung mga choices. Government employee, OFW, private sector employee, self-employed, student, or unemployed. Click yung OK. Halimbawa, pwedeng self-employed yung piliin natin. Pwede rin naman student. Ang role niyan ay automatically student na din. Kung private sector employee, ang role na pagpipilian ay ito naman. Kung mapansin nyo, yung role ay nagbabago. Depende na rin sa employee type na piliin. Pero sa atin, piliin na natin yung sa self-employed and then freelancer yung sa role. Employer, ilalagay din dito kung nakaregister kayo sa DTI. Pero kung hindi naman, yung DTI name ay ilalagay nyo dito. Pero kung ano man yung nakaregister na business niyo, mapa-professional man yan or sole proprietor, ilagay nyo na lang din dito. Nature of work, piliin din dito. At dito yung mga pagpipilian, pwede nyo i-scroll down to para makita yung lahat ng choices. Kapag okay na, i-tap lang or piliin lang yon and then tap OK. Source of funds, ito naman yung pagpipilian, pwedeng allowance, campaign funds or donation, income from business, inheritance, investment, at marami pang iba dito. Click yung OK. And then, yung expected monthly transaction, pwedeng 59,000 or 49,000 below, 50 to 100K, and then 100,000 and above. And then, main purpose of account, anong dahilan bakit inopen natin tong GCash account? Piliin lang din dito. Siguro sa akin ay yung sa savings na lang. Meron din question about sa PEP. Ito naman yon, which is, ang ibig sabihin ng PEP ay politically exposed person. Isa siyang individual na merong hawak na government position. So, click natin tong close. Sa beneficial owner naman, are you the actual owner? O ikaw talaga yung gumagamit ng account na to? Close natin. So, piliin niya tamang sagot dito sa PEP, sa akin no, and then sa ownership naman, yes. Kung may option or nakikita nyo tong GSafe account, ibig sabihin lang nito, bukod sa GCash wallet, gusto mo rin bang mag-open ng bank account na covered ng PTIC? Sa ngayon, ang ina-offer nila ay UNO, CIMB, or BPI. Possible, ang makita nyo dito yung updated na, baka madagdagan or baka mabawasan. So kung sakaling hindi naman kayo interested sa kahit anong bank account for now, i-tap nyo lang tong no thanks kasi pwede nyo naman tong gawin later on. Click yung confirm kapag okay na. Ito yung lahat ng information, i-double check kung tama. Scroll down sa bandang baba, and then click confirm. You're verifying your account, paghintay ng text within 3 days. Tap yung back to dashboard or pwede nyo i-check yung text na ipapadala sa inyo ng GCash. Pwede nga umabot ng 3 days, pero pwede rin naman within the same hour. So ito yung halimbawa ng text na yan. And then, kung mapapansin nyo, yung GCash wallet, enabled na lahat ng features. Andun pa rin yung laman ng wallet, pero this time, pwede na yung transfer, GSave, GInsure, at marami pang iba. Also, yung wallet limit, nadagdagan na din, naging up to 100,000 na siya. Pero kung gusto nyong ma-update yan or mag-upgrade pala,
pwedeng up to 500,000, pwedeng gawin yan. At meron kaming ginawang hiwalang tutorial video para nga naman mas malaki yung limit natin sa GCash. Kapag check nyo nga pala yung profile ninyo, andito yung status, fully verified na. So, ganun kadali, mag-KYC verify at mag-register sa GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung interesado kayo sa iba't ibang mga tutorials katulad ng paggamit ng mga iba't ibang features, pwede nyo i-check yung page or channel natin. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!